Ay magandang hapon sa lahat ng mga kaibigan, sa lahat na nagmamahal sa kapaligiran, nagmamahal sa katarungan, nagmamahal sa katotohanan, at nagmamahal para sa kapayapaan at kaunlaran ng ating buhay. Sa inyo po, ang ating pag-usapan po sa ngayon, ang walang katapusang flood control projects na nagsilang sa maraming isyu. Ang issue naman natin ngayon sa flood control project ay itong si Kwan. Sabi ni yung tinatawag nila na autistic na congressman na si Kiko Barsaga, wala silang ibang may tatapon. Autistic daw na congressman, sabi ni Deputy Speaker Janet Karen. Ah, sabi niya nagpapanik na daw si Romualdez, nagpapanik si BBM. Kung nagpapanik at kung bakit, sabi niya, hindi na daw mapipigilan yung rambling sa mga dibdib ng tao. Yan ang pagkatingin niya. At magkakaroon daw ng rally at konting pagkakamali lang daw ng pulis o military o sino man ay mag-uwi ito sa kwan. Baka magkudita yung sinasabi niya. Nag-warning siya. Kasi tandaan mo, ang pagkakamali na nangyari, kagaya niyan, Lisa, sa Indonesia, sa pagpigil ni President Probo Sujanto sa gamit ang pulis, pinipigilan mga Grab riders na mag-rally, nasagasaan ng police armored car ang isa, namatay ang Grab driver at iyon ang todo umalsa ang mga nagrarally na mga riders. At ang unang rally nila kasi wala na sumasakay na pasahero. Kukunti. So, kunti kita nila. At kung sumasakay na pasahero, ang dahilan po tinuturo nila ay maraming nawawala ng trabaho. Parang kung ganun mangyari sa Pilipinas natin, ang unang magrebelde sa Pilipinas sa mga gobyernong ito, walang iba kundi yung mga driver natin sa motor kasi una sila apektado, mga riders. Pagkatapos, mga jeepney drivers. Alam ko, nakakuha na rin ako ng mga impormasyon na maraming grupo ng jeepney drivers ang sasali sa pangkalahatang rally sa 2021. Sa tingin ko nga, pati si Bongbong Marcos magsasama doon sa rally. Kung hindi lang doon sa presidente, magrarally din siya. Ang problema, raralihan niya sarili niya. Kasi nagugat ng lahat ng problema nito sa pinirmahan yung batas na tinatawag niya General Appropriations Act of 2025 na maraming blanco. Yun po ang nangyari dyan. Kaya ito, natatawa na ako, ang ganti nila kay kinasuhan nilang ng ethics case, gusto patanggalin sa House of Representatives si Kiko Barsaga, yung outspoken, masyadong mapagsalita na Gen Z na congressman. Ang ginagawa niya, umikot-ikot daw siya sa lahat ng congressman, kinakampanya daw niya ang lahat. Kasi bukang sa tingin ko, may alam siya na tatanggalin talaga si Romualdez sa pagka-congressman. Parang iyan ang Ngayon si Romualdez ay dapat managot. Bakit ko siya dapat managot? Bakit gusto ko? 2024, hindi po bumaba sa 12 billion ang kanyang confidential fund. 24, 23, 24, 25, nilagay niya 17 billion ang kanyang the confidential fund. Hindi natin alam kung saan niya dinadala yon. Pero sigurado ako na iyon ang mga perang yon ang ginagamit niya. Ginagamit niya pambili ng suporta ng lahat ng congressmen. Ang problema dito, sinusuportahan siya ng maraming congressmen, pero ang ginagamit naman ni Romualdez ay putang ina ka talaga. Tambalusos ka talaga. Ang pera ng gobyerno, ginagamit mo. Bakit hindi mo gamitin yung sarili mong pera? Grabe itong. Nabili niya ang ABS-CBN, kanya na. Inquirer, kanila.
Journal Group, na doon ako dati nagtatrabaho, kanila na. Ang Manila Standard, kanila na, binenta ni Rason sa kanila. So, kaya mga mainstream media, wala na kayong masahan dyan. Kaya pag-asa na lang talaga ng bayan, yung kaming mga vlogger. Kaming mga nasa YouTube, yun na lang pag-asa ng bayan. Pero natutuwa naman ako at malakas ang dating naming lahat collectively. Pag pinagsama mo kami lahat-lahat. At kita mo nga, kami nga ang gusto kasuhan ni Bong Revilla ng libel dahil kami ang sinisisi na nagpatalo sa kanya, hindi yung mainstream media. Oh, kita mo naman, ano bang nagpasira ka sa mga kadiskaya? Eh di ba mga media rin, mga YouTube, ano nagpapasira do kay, lalo na kay itong kada bibisto natin ang mga galaw nila dahil sa mainstream media. Ganun po ang aking isinasabi diyan na dapat ipaglaban natin ang mainstream media na na ating kakampi. Alam niyo ba kung sa Indonesia nagkagulo-gulo na sinunog nila ang kongreso nila at sinunog nila yon dahil nagalit ang mga riders, mga Grab riders, Gojek riders. Marami silang mga 4, mga 5 atang kwan nila doon, yung up the hailing drive. Ang kinagalit nila ay nang naggumawa ng batas sa mga congressman nila. 500 pa naman ang congressman doon, mahigit 500. Gumawa ng batas, nagbigyan sila ng allowance. Allowance lang, iba pa isweldo. $3,000 kada buwan. Doon nag-aalsa mga tao, mga driver, Grab drivers. Kasi sa time na yon, kulang ang kinikita nila sa araw-araw na biyahe nila dahil marami pong nawalan trabaho, halos 100,000 katao ng Indonesian sa nawalan ng trabaho. So the same thing, mangyari dito, kinakabahan si pinipredict na po ni autistic na congressman na si Kiko Barsaga na isang pagkakamali lang kinakabahan niya. Nagpapanik daw ngayon si BBM, nagpapanik si Romualdez, ang dami nila nagpapanik. Kasi ang pinapanikan lang yung kinakabahan na pagdating sa September 21. Kaya kayo sa September 21, huwag kayo matakot. Sabi ng mga, huwag matakot. Oh. Ibagsak. Oh. Paano kaya magrarally kayo, ibagsak si BBM tapos si BBM andun sa rally kasi gusto niya sumama sa rally? Wala na talagang chance itong bansa natin. Magrarally tayo, palitan na natin ito lahat-lahat. O ngayon, will it take? Kailangan pa ba? Kailangan pa ba ng isang autistic na congressman para mabago itong bansa nating ito? Talagang sinasabi niya, he vowed that he will fight tooth and nail for every corruption that he will see. Oh, nagpaalam pa siya kay Sandro Marcos na mag-privilege speech siya laban kay Romualdez. Pero mo, mag-privilege speech ka, laban, kaharap mo yung yung ititirahin mo si Romualdez. Buti lang sinabihan siya ni Sandro Marcos, wag. Oh. Ngayon, pakinggan natin yung interview kanina kay Congressman autistic Kiko Barsaga. Oh, autistic ang tawag sa kanya kasi hindi nila makontrol. Kinasampan nila ng ethics case. Sabi niya, so be it. Ang kinasuhan niya kanina, out of mind daw lagi. So medical mental issues ang ipapile na kaso. Papatanggal na visa for disorderly conduct dahil daw ay may mental issues. O, ito, pakinggan natin yung interview na napakatalino sumagot. Ito bang judge? So, kayo magdesisyon kung sa tingin niyo kung sumagot yung bata. Kayo magdesisyon kung sira bang ulo nito o matalino lang, simpleng matalino lang talaga. O, ito, pakinggan nyo siya. Kayo magdesisyon kung sira ulo ba ito o talagang sadyang matalino. O. Okay, medyo mahaba yung sagot ko. Pwede bang, can you allow me to explain? Para magiging speech na to eh. But right now, our country is facing a very difficult issue in corruption and everyone's in panic. The administration... Ayan ha. Yung ganong klase pagsalita, buang ba yan, Le? Oh, everyone is panic. Ulitin natin. Tingnan natin yung pagsalita niya. Kayo mag-judge kung talagang autistic to. Okay, medyo mahaba yung sagot ko. Pwede bang, can you allow me to explain?
para magiging speech na to eh. But right now, our country is facing a very difficult issue in corruption, and everyone's in panic. The administration is panicking, the President Marcos is panicking, Speaker Romualdez is in panic, AFP and the PNP are also panicking. Like, hindi na nila alam kung anong gagawin nila, kung poprotektahan ba nila si Marcos o kung sasamahan nila ang mga mamamayan laban sa korupsyon. It's a very, very chaotic time in our country, but a very, very important time in Philippine history as well. And as the leader of the deputy speakers, Sagutin mo na. Speaker Martin Romualdez showing that Live uncertainty to Speaker Puno Taga- probably also yeah. led to his decision Bigyan ko to taga do that, Binos. because it's a very rash decision since Hmm. under the House Tawagan Ethics ko lang Committee rules, I don't think I could be held liable for postings sabi that I siya? made before I became a member of the House of Representatives. And as you can see in his press Kita mo, ang ganda ng reasoning niya. Gusto nilang kasuhan si Kiko sa mga posts niya sa Facebook. Sabi, I don't think they could charge me for all the posts that I posted before I became a member of the House of Representatives. Matalino talaga. Parang kasi naalala ko si Andres Bonifacio. Kinasuhan nila ni Emilio Aguinaldo na nagtatraidor sa inang bayan, si Andres Bonifacio. Nung nagsalita si Andres Bonifacio kasi walang kwentang abogado niya, nang huli sa kanyang pamimilit, pinayagan siya magsalita. Ang unang depensa niya, paano niyo ako tawagin na nagtatraidor sa inang bayan? Wala pa tayong bayan. Nagre-rebuilde pa lang tayo. O yun, ganun katalino. Naalala ko tuloy si Andres Bonifacio sa ulo nito sa pananalita ni Kiko Autistic Bargasa. conference, Bar- he also stated that there Barsaga. are issues questioning my mental health and Oh. plenty Nirecognize niya yung issue na laban questioning my mental health. Pakinggan natin ulit. conference. He also stated that there are issues questioning my mental health and plenty of other issues involving me inciting to sedition. And I Yan, think tinitira si Ronaldo Puno. Tinawag siya ni Ronaldo Puno autistic. Tsaka ethics daw. Paano mo makasuhan ng ethics violation ng isang buang? Aber nga. Wala kang ethics kasi buang eh. Ano klase ito si Congressman Ronaldo Puno? Sabi mo buang ito. Hindi, may buang pa na autistic? Pwede mo sabihin, walang ethics? Kaya nga walang ethics kasi buang yan. Ano ka ba? as far as I'm aware, and as far as what my father has previously told me before he passed away, Chairman Puno, I believe, is a good man, but he's just driven by his strong emotions at this moment. And I hope that we can resolve this peacefully. Whatever decision the court or the House whatever decision the courts will decide, or the House Ethics Committee will decide, I am open to receiving, because I believe that I also as a member of the House must be held accountable for my actions. That would be all, and thank you. Ang talino ko sa magot. Yan bang may ethics? Yan bang buang? Oh. Ba si Deputy Speaker Puno, after po nung in-announce niya na magsasampa sila ng ethics complaint po? No, we haven't spoken. Sir, yung post nyo, supposedly joking about the house being burned down, do you think it's enough proof para sabihin na kayo ay nag-incite to sedition? The thing is, a large majority of Congress do not believe that the protest will escalate, and that's because they do not know how angry the people are. Galing yung salita. A lot of people in the Congress, mga congressmen, do not know how, they believe that there is no problem, but they do not know how angry people are, sabi niya. Ulitin natin. The thing is, a large majority of Congress A large majority of Congress not believe that the protest will escalate, do not believe that the protest will escalate. and that's because they do not know how angry the people are. Kasi sabi niya, they do not know how angry people are. I'm aware that it just takes one wrong step by either the AFP, the PNP, or the protesters for this to escalate and blow out of proportion. And I wish for that not to happen. And in case that does happen, I wish that we would take the necessary steps to minimize the damage, even if
anything should happen to our government institutions. Kung what was your side of the story? Kasi kahapon sabi ni Kong Puno, you stormed down the office of the majority leader and campaign to be speaker. You asked daw yung mga members in that room na inoferan mo daw silang maging deputy speaker o sumama sila sa'yo. You were gathering signatures daw after. No, what? Your side of the story, Kong. Please continue. Okay. So my side of the story is what he said was mostly correct, but the offering of deputy speakers is incorrect. What I said was that if elected speaker, I will build a house where every political group and every political belief will have a deputy speaker to represent them instead of the deputy speaker system. Oh, we have now where sinungaling ka everyone- talaga, Ronnie Puno. Hindi niya sinabi na nag-alok-alok siya, ikaw deputy speaker, hindi ka deputy speaker. And inakusan siya ni Ronaldo Puno na nag-ikot-ikot daw siya kahit sino pinakalapitan niya mga congressman. Siya sabi, ikaw deputy speaker. Sabi niya, it's not correct. What I said is if I will be speaker, every group shall have a deputy speaker. Yun ang sinasabi niya. where all the deputy speakers are close and connected to the House Speaker, Martin Romualdez. And if elected speaker, one of the pro-administration will be a deputy speaker to represent the needs and the interests of the administration. But you have the numbers already. Congressman. Well, The numbers. we're getting there. Just wait and see. Yeah, You just have a wait. ballpark Tama figure ka, kung ilan ang suspense voices siya. mo supporters sa inyo? Yan, nagtanong yung isang media, paano mangyari yan? Sabi niya, we're getting there. Just wait and see. Naku, mukhang may namumuong may namumuong labanan sa loob. It's hard to say. Maybe one or two. Sabi Ito ko, tatawa. Congressman Puno, you are- Sarcastic pa pagkatawa. Maybe 1 or 2 weeks. Ay, nako. Matatanggal pala talaga si Romualdez. How do you respond to that? Well, as I've said, mental health accusations, when you are not a mental health professional or even like any sort of medical professional, is very unprofessional. So let's just say that he's free to think whatever he wants. I still deeply Yan. Nag-akusa sa kanya na may autistic siya, may brain damage siya. Sabi niya, hinayaan nyo lang sila. deeply respect him, though I think that he is wrong in saying that. Pero are you unwell? Sabi niya, pero I think that he's wrong in saying that. Simple lang sumagot eh. I do not believe that I'm unwell. I've not been diagnosed of any serious mental conditions. I have not been diagnosed of any serious mental condition. Hindi pa siya na-diagnose na may buang. Could lead me to be unable to be fit for service. Sir, ano bang reason lang para, o ano bang factor lang para mag-stop kayo daw sa pagpupunta? What do you mean? Anong pwedeng mangyari just for you to stop? I will stop posting when they declare our democratic right to criticize our government as unconstitutional and illegal. Mag-stop na lang doon sa post sa Facebook kung mag-declare daw ang House na unconstitutional na at illegal ang pag-post sa Facebook. Ang galing magsalita. Parang abogado That's what will happen. As long as I have the democratic right to criticize this government, I will continue speaking out against the corruption that I see. Galing Basta mayroon akong kapakalayaan na magsasalita, magpatuloy ko magsasalita laban sa mga katiwalian na makikita ko. Yun. Pero sir, si Congressman Puno, hindi naman tungkol sa yung sinasabi niyo, hindi naman siya about the criticism, rather the actions that are unbecoming of a lawmaker. Yun po yung sinasabi niyo. Well, it's always a matter of interpretation. The House Ethics Committee will decide whether or not my actions were unbecoming of a lawmaker. Question lang, because it was also pointed out by ES Puno na you could have said it in a plenary, in a privilege speech. Do you have like any schedule plan for your speech? Or Well, actually, last week I planned to have a privilege speech Sabi niya, gusto niya mag-privilege speech. Kanino laban? about the issue before I openly spoke out against Romualdez. He will speak out against Romualdez. Majority Leader Sandro Marcos advised me not to do so. In-advise lang siya ni Sandro Marcos na huwag na lang gawin. Because there's a possibility of a complaint being filed in the House Ethics Committee.
if I were to make a privilege speech against that. Are you willing to submit any medical records to prove Kung magpatuloy na siya, magpapile ng ethics committee case laban sa kanya. well? Kasi ang sabi nila kahapon, the members of the NP, you are unwell and parang you're not behaving. Medical records. Well, firstly, medical records are purely confidential. So unless if there is a court order for me to submit a medical records once I am questioned of my sanity and my ability to properly serve the people of my district, then I will submit a medical record. But are you willing to voluntarily give this? That will set a bad precedence if we do that, because anyone who is accused of having a mental health condition must now present their medical health records. That's not the type of country that we want to make. It's not the type of system we want to make, because anyone could just keep calling someone mentally unfit or unwell, and then it will force that person to have to publicize all of their medical conditions. Or will you abide with the ethics committee's decision just in case? Yes, what I've said, I'm willing to lose my position as a House Representative Yan if ang the ethics tao. committee deems Yan ang lalaki. I'm willing to lose my position if they decide that I should leave. it necessary and just. Sir, may mga allegations lang din, or mga insinuations na may mga kumukumpas daw sa inyo or may mga tao daw na susulsol sa inyo. Your reaction to that comment? Who do you believe those people are? That's my question first. Just insinuations. No, I'm completely acting out of my own volition, so please do not involve my family anymore. Kasi nadadami din si Mayor Jenny at yung kapatid ko si Vice Mayor Ted Bersaga. And hopefully, to ease their stress and to ease their tensions, I want to say that everything is my actions. The mayor and the vice mayor has also cautioned me not to push through with this, with my campaign against Martin Romualdez. Talaga mapapatuloy siya kampanya laban kay Martin Romualdez. Ha? Meow, meow, meow. O kayo na mga nakaupo, subukan nyo namang tumayo. Meow, meow, meow. Mahilig kasi siya sa pusa. Kaya iyan ang ano dyan. Iyan ang kwento dyan. Mag-shoutout tayo. Okay, Charlie Whiskey, bakit ba hindi niyo bigay siya sa ombudsman para investigate the government agency that is authorized to investigate corruption? Hindi naman ang yung blood control. Sila kasi maapektuhan, Charlie. Si Argo, hello host. Renato Oracion, Sir Toto, lakas tama ng presidente. Weak leader talaga. Ginalyn Isa Katoto, may saltik na daw si Barsaga lumaban kay Tambi, pero yung mga nagnakaw sa Congress ay kabait-bait, walang halong kasalanan. Tapos Jaime Aguinaldo, kuto ang papatay sa buhaya. Ang liit-liit niya, kuto lang siya, no? Victoria's Choice, may ADHD si Barsaga. Nakakaawa. Sana tulungan ng mga mental health professional. Yan bang judgment call mo, Victoria's Choice? May ADHD siya? Ako may ADHD na nata ko, yung anong tawag niya? Attention deficit. Okay, Akatsuki. Mas mukha pa ngang siraulo yung nakatlabas dila. Si Abante. Si Manny Albao. Yes, Kiko. Charlie Whiskey, bakit sinasabi niya nagpapanik? Meron tayong ombudsman to investigate corruption. Nagpapanik po, Charlie Whiskey, kasi sa September 20, malaking rally ang inaasahan nila. So, na post niya na may ethics committee siya. Actually, marami, nung hindi pa siya congressman, marami na siyang na-post. Ramos Taneo, question nila ang mental health, yung nagnakaw. O ano ba talaga mental health na magnanakaw?
Pero mo, bilyon-bilyon ko magnanakaw, anong mental health nun? Di ba mas silang buang? Wala sila sa tamang pag-iisip eh. Ang tamang nag-iisip, yung maliit lang ang ninanakaw. Sabi naman ni John Lewinsky, he should not be saying that because he is in Congress. He's supposed to assure the people, no. Pag ako naman nandyan, the best way to defend the people is to expose the organization. Henry Lim, tapos Iano Herving, keep on supporting the kid. He is waxing poetic in his fight against his fight versus the government criminal syndicate. The MSM will not support him. Di ba lang? Ang tingin ko sa kanya parang si Don Quixote. Fighting against the windmill. Andrea Gueco watching from Singapore. Bernardo Nohara, for me, Kong Barsaga is physically and psychologically fit and sound body and most especially bold and plain in his story. Melicio Castro Mayor, hello po, na matapang na bata pa. Helen Baguio, Ramos Tanyo, kailangan talagang i-fights ng kalaban ngayon ang corruption dahil ang laki na ng utang ng Pilipinas na wala man lang silang na benefits na nabigay. We support you, Kiko. Mary Victoria's Choice, ano ang iniisip niyan, Doktor? Kapag lumaban ka sa corruption, may sakit agad. ang kumurap yun, may sakit sa ulo. Tapos Helen Bagyo, good afternoon po. Si Conrado Alipio, good afternoon, Abi. Bernardo Nohara, hard to shut up Kong Barsaga. He has 9 lives. Parang meow, meow. Siyam na buhay. Jipa Channel TV, flood control dapat pag bumaha sana naman itapon doon sa Sinabangag at Tamba. Maganda pa siguro pag mag-control, mag-plug na naman, itapon sila doon. Sino pa? Lihordsky, 24, may future ang bata ito. Huwag kang padala sa mga trapong politiko. Okay ka, kalbo. Ako naman, okay na. Di na makatulog si BBM dito. Okay? Kabo pala, hindi kalbo. Helen Bagyo, nakuryente ang mga gurang. Opisyalis. Gurang. Ipagurgur mga gurang. Tapos, okay sa Cabo. Sabi ni Castro, kakampi daw ng Pangulo yung mag-rally sa September 21. Paano maging kakampi? Siya ang niraralihan eh. Bibalin, Katoto, samahan mo na lang si Ka-Eric mag-rally sa EDSA. Hindi ako alis dito. Kailangan ko maggawa ng trabaho para kakain ako. Bibalin, pero sa ano lang ako, bakit ako sa EDSA? Doon ako sa kung saan. Kung saan ang maraming tao. Sa Luneta ako, Luneta. Katoto, samahan mo na lang si Ka-Eric. JJA, yung mga nagsasabing may mental issue yan, hamunin nyo sa debate. Naalala ko si Senator Miriam ganun din, tinatawag nilang si Raulo. Anonsi, Kong Barsaga, ginagawa nilang issue, pantakip, cover up sa trilyones na plunder. Maria, magandang gabi po, Sir Toto, watching from Los Angeles, California. Edwin Gonzalez, good job. Kiko, go, go, go. Kang, taxpayer, baliw ba yan? Hindi naman. Okay, hanggang dyan na muna tayo ngayon at go on with our fight for justice, Mr. Kiko Barsaga. Okay, hanggang dyan na muna tayo. Lang, baka mag-celebrate ako ngayon ng araw ng aking 100,000 na subscribers. Magpaputok talaga ako ng libintador. Carlos Valdez, Olol, Dutae. Sige, okay lang po. Okay.